Sa isang gabing puno ng matatalim na kidlat, sumapit na ang araw ng paggising. At sa loob ng S-rank Death Lair, ang pinakasinaunang dako ng pag-iral, lumitaw sa asul na bituin ang kauna-unahang S-rank dungeon. At sa loob ng ilang dekada, nanatiling hindi nagagapi ang Death Lair. Napakaraming malalakas na mandirigma ang nasawi roon. Pero sa pagkakataong ito, mag-isang hinamon ni Suming ang Death Lair at pinatay ang pinakamalakas at parang Diyos na aberrant beast. Gayunpaman, ang mga taong naroon din ay gustong sumuko na si Suming sa kanyang buhay. At ibigay na lang ang divine artifact. Tinawag ng isang lalaki si Suming na Diyos ng massacre at nagbabala na ubos na raw ang swerte niya. Binigyang diin naman ng isa pa na dahil bayani ng sangkatauhan si Suming, bibigyan nila ito ng mabilis na kamatayan, kaya dapat sabihin na lang niya kung nasaan ang divine artifact. Mahigpit na hinawakan ni Suming ang kaniyang espada, at habang naglalabas ng lakas, sinabi niyang, hindi niya akalaing aabangan siya ng lahat sa mismong sandali na natapos niya ang dungeon para lang nakawin ang divine artifact. Kaya gusto niyang malaman kung plano na ba talaga nila ito simula pa lang. Humakbang si Jiang Tang habang inihahanda ang kaniyang makapangyarihang sandata. Pagkatapos, itinaas niya ito at inutusan si Suming na ibigay ang divine artifact, sabay di na. Alang-alang sa pinagsamahan nila noon, hindi niya ito papatayin. Pagkasabi niyon, tumawa siya at sinabing, sisirain lang naman niya ang mga kapangyarihan nito. Tumawa rin si Suming at sinabing mukhang nabulag yata siya dahil simula noong 18 taong gulang pa lang siya, itinuring na niyang kapatid si Jiang Tang at magkasama silang lumaban sa lahat ng lumipas na taon. Sabi pa niya, hindi niya nakita kung gaano pala ito kakamandag. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kaniyang espada at nagsimulang maglabas ng matinding lakas. Sinabi rin ni Suming na kung gusto nilang subukan ang lakas ng Ring of Defiance, edi subukan nilang lahat na kunin ito, pero minaliit niya sila at sinabing duda siyang may kakayahan ang sinuman sa kanila na gawin iyon. Ang isa sa mga bata-batayan ni Jiang Tang ay nagulat at sinabing ang lakas na nararamdaman niya ay walang duda mula ito sa isang divine artifact. Sabi naman ng isa pa, wala na silang dapat sayangin na oras at kailangang tapusin na si Suming para mahanap na ang itinago niyang divine artifact. Pero sabi ni Jiang Tang, nasa kay Suming pa ang lakas ng artifact kaya sa tingin niya, hindi sila dapat basta-basta sumugod. Pero kahit ganoon, alam niyang isang hakbang na lang at tapos na ang kanilang plano. Sa sandaling iyon, may lumitaw sa itaas at tinawag si Sumeng, nalito naman sa kaniyang nakikita, mayroon ng isang babaeng papalapit sa kaniya. Pagkalapag nito sa lupa, niyakap niya si Suming at tinanong naman ito kung anong ginagawa niya roon. Sabi ng babae, narinig daw niyang may nagtatangka laban sa kaniya kaya sobrang nag-alala siya. Ngumiti si Suming at sinabing maayos lang siya dahil nakuha na niya ang divine artifact. Tumingin siya sa harap, at sinabing magkakasama naman silang lahat doon, pero binigyan diin na iisang bagay lang ang hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng grupo ni Jiang Tang ang eksaktong lokasyon niya. Sa sandaling iyon, biglang sinaksak ng babae si Suming, na laking gulat at hindi makapaniwalang magagawa iyon sa kaniya, kaya naitanong niya kung bakit. Tuwang-tuwa naman si Jiang Tang at sumigaw na tagumpay ang plano. Sabay sabing nandyan na ang huling mitsa, kaya dapat na nilang paganahin ang imprisonment formation. At pagka-activate nito, isang magic circle ang lumitaw sa paligid ni Suming, na gulong-gulo dahil alam niyang ang cursed seal na nakikita niya ay kay Ren Xiaoman, kaya napaisip siya kung matagal na ba siyang ipinagkanulo nito. Sabi ni Jiang Tang, ang nakikita ni Suming ay ang imprisonment formation na inihanda nila para lang sa kaniya at hindi na siya makakagamit pa ng kapangyarihan. Humingi ng paumanhin si Ren Xiaoman kay Suming at ipinagtapat na sa totoo lang, nanatili lang siya sa tabi nito dahil kay Jiang Tang. Habang patuloy na gumagana ang kaniyang abilidad, sinabi niyang noong makita niyang nag-awaken si Suming ng isang 9-star na talento, alam niyang magagamit niya lang ito para makuha ang divine artifact. Nagngit-ngit sa galit si Suming at nagsimulang sumigaw habang sinusubukang sirain ang imprisonment formation. Pero inutusan ni Jiang Tang ang mga tauhan niya na atakihin na ang bida. Agad-agad, hanggang sa may lumitaw na kalansay na kamay mula sa lupa at isa pang babae ang dumating, inilabas ang kaniyang mga summon at hinarangan ng lahat. Nagulat si Suming nang makita kung sino ito, at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Lumingon si Jiao, at nakiusap kay Suming na huwag susuko, sabay sabing hindi niya pwedeng hayaang mapunta sa mga duwag at hamak na to ang divine artifact. Sumigaw. Si Jiang Tang na may dumagdag na naman na gustong mamatay, at sinabing 12 ng mga master ang naroon kaya wala na. Kahit emperador pa ang bumaba mula sa langit, hindi na sila maililigtas. Pagkasabi niyon, muli silang sumugod. Buong lakas na sumugod si Jiang Tang, sabay sabing sinumang humarang sa kanya ay papatayin niya. Sumigaw si Suming, at pinagsabihan si Jiao na mag-ingat sa kanyang gilid. Pero bago pa siya makakilos, mabilis siyang inatake ni Jiang Tang, sabay sabing wag daw nitong dibdibin. Hindi makapaniwala ang bida na nasaktan ang kaniyang kaibigan. Pinuntahan ni Jiang Tang si Suming,
at diniinan na hindi ito ang oras para mag-alala sa iba. Pagkatapos, itinutok niya ang kanyang celestial weapon sa mukha nito, at nilinaw na papatayin din siya nito. Habang si Suming naman ay pilit na kumakawala sa lahat ng paraan. Mula sa pormasyon ng pagkakakulong, muling inutusan ni Jungtang ang bida na ibigay na sa kanya ang banal na artipakto. Sinabi niyang baka pag-isipan pa niyang hayaan itong mabuhay. Pero si Suming, matapos mapatid ang ilang bahagi ng mga tanikala, ay sumabog na sa sobrang galit. Minura niya ang lahat at agad na ginamit ang kanyang teknik na banal na pagsabog. Agad namang napaatras si Jungtang para hindi tamaan. Sabi ng isa sa mga tauhan, ang lakas na nakita nila ay isang teknik na nasa antas ng mga Diyos. Kahit duguan at sugatan ang buong katawan, pinuntahan ni Suming si Giyaw at tinanong kung bakit pa ito nagpakita. Sabi niya, paulit-ulit niya itong binigo. Hirap man ang katawan, dahan-dahang hinawakan ni Giyaw ang mukha ni Suming. Sabi ng dalaga, kung kailangan man nilang mamatay, mas mabuting magkasama na lang sila, pero biglang may bumagsak na espada. Mula sa langit, bumaon ito ng malalim sa lupa. Habang nakatitig ang lahat, binuhat ni Suming ang kanyang kaibigan. Habang yakap siya, sumumpa si Suming na bilang Diyos ng pagpaslang, uubusin niya silang lahat. Hahabulin niya sila hanggang sa dulo ng mundo. Nagtaka naman si Ren Xiaoman kung ano ba talaga ang balak gawin ng bida. Nagulat si Jungtang at naisip na mukhang balak ni Suming na isama sa pagbagsak ang banal na artipakto. Habang nasa gilid ng bangin si Suming, sumigaw si Jungtang sa mga tauhan niya na pigilan ang bida at kunin ang artipakto. Pero huli na ang lahat, tumalon na ang bida sa bangin. Habang nahuhulog kasama ang kanyang kaibigan, sinabihan niya si Jungtang. Kung talagang gusto raw nito ang singsing, habulin niya ito. Bigla namang nagliwanag ng husto ang artipakto. Lumipas ang oras, nakakita ang bida ng isang liwanag at naisip kung patay na ba siya. Pero pagdilat niya, nagtaka siya kung nasaan na siya. Sa gitna ng maraming tao, may isang lalaking tumatawa habang inaanunsyo ang ika-127 seremonya ng paggising. Sa unang akademya ng Xuanjing, ang estudyanteng si Wang Chang ay matagumpay na naging isang tagapag-engkanto. Meron siyang likas na katangiang 3 bituin. Nag-usap naman ang mga tao sa paligid na karamihan sa mga nagigising ay hindi naman mga panglaban na propesyon. Naguluhan si Suming nang mapagtantong nasa seremonya siya ng paggising. Pakiramdam niya, parang pamilyar ang lahat ng ito. Pagtingin niya sa paligid ng mabuti, hindi siya makapaniwala. Bumalik ba talaga siya sa panahong 18 taong gulang pa lang siya? Ito nga ang araw ng seremonya, naalala niyang ang matabang estudyante na si Wang Chang ay naging isang tagapag-engkanto. Malinaw sa isip niya na ang susunod na gigising ay si Li Seongyang, na naging isang mandirigma. 2 bituin ang lakas nito, habang si Qian Yu naman ay nabigong magising, at si Song Li ay naging isang salamangkero sa pakikipaglaban. Inanunsyo na nga ng tagapagsalita na matagumpay ang paggising ni Li Seongyang. Ang propesyon niya ay mandirigma na may likas na 2 bituin. Pagkatapos, sinabi rin niya na sa kasamaang palad ay nabigo si Qian Yu. Sa huli, naging matagumpay si Song Li bilang isang salamangkero sa pakikipaglaban. Napaisip si Suming na totoo nga ang lahat. Nangyari ang lahat gaya ng naaalala niya. Labis siyang natuwa nang mapagtantong nakabalik nga siya sa nakaraan. Habang inaalala ang mga nangyari dati, naisip niyang ang ikalawang pagkakataong ito ay kalooban ng langit. Itatama niya ang lahat ng kanyang mga pagsisisi. Bigla namang nagulat ang mga estudyante sa kanilang nakikita. Isang nakatagong propesyon ang nagigising kay Jungtang. Matapos ang proseso, naging isa siyang mandirigma ng mahiwagang martilyo. Mayroon siyang likas na antas na 8 bituin. May nagkomento pa na lumitaw na ang unang nakatagong propesyon. Sabi naman ng isa, inaasahan na raw ito kay Jungtang, ang batang amo ng pamilya Jung. Dahil ang tatay nito ay isang emperador ng digmaan, at ang nanay naman ay isang mahiwagang mandirigma, hindi maalis ni Suming ang tingin kay Jungtang. Binati siya ng tagapagsalita at sinabing ang akademya ng Xuanjing ay nakagawa na naman ng isang henyong may 8 bituin. Sa simula pa lang ng taon, may tumapik sa likod ni Suming at nagtanong kung kanina pa ba siya nandoon. Gulat siyang napalingon. Nakita ni Suming si Giyaw, at sinabi nitong kanina pa siya hinahanap ng dalaga. Tinanong siya nito kung bakit parang gulat na gulat siya. Sumagot si Suming na wala lang ito, at gusto lang daw niya siyang batiin. Gusto niya itong batiin ng maaga. Hindi naman maintindihan ni Giyaw kung bakit niya iyon ginagawa. Naalala ni Suming ang nangyari sa dati niyang buhay. Sumagot siya na maiintindihan din nito ang lahat kapag umakyat na siya. Malalaman daw niya ito kapag nasa entablado na siya. Sakto namang tinawag na ng tagapagsalita si Giyaw. Nagulat siya na turn na pala niya, pagdating niya sa harapan para makita ang resulta. Pinahawak sa kanya ng tagapagsalita ang celestial na bituin. Habang inilalapit niya ang kanyang kamay, nakaramdam siya ng pagtataka. Tuwang-tuwa ang tagapagsalita at sinabing may isa pang nakatagong propesyon na lumitaw sa akademya. Dahil dito, inanunsyo niya na ang nagising na nakatagong propesyon ni Giyaw ay isang necromancer. Meron siyang likas na antas na 7 bituin. Nagwala ang mga estudyante sa balitang ito at manghang-mangha silang nakatingin sa kanya. Sinasabi nila na talagang nakakamangha ang akademya ngayong taon.
Napangiti ang bida at naisip na eksaktong-eksakto ito sa naaalala niya, at siya na ang susunod. Kaya naman, tinawag na ng presenter si Suming. Nagbubulungan ang mga tao na matapos makakita ng dalawang sunod na awakening ng mga hidden profession, imposible na raw ang pangatlo. Bukod sa alam nilang ulila si Suming mula sa unang klase, iniisip ng bida na sa mundong ito ng Blue Star na pinamumunuan ng mga awakened. Noong nakalipas na mga dekada sa Dragon Country, pagkatapos ng araw ng awakening, lahat ng tumutungtong sa edad na 18 ay pwedeng magpalit ng propesyon sa pamamagitan ng pakikilahok sa seremonya. Sila ang mga awakened na bumabago sa takbo ng mundo. Hawak nila ang kapangyarihang baliin ang mga panuntunan, kasama na ang kayamanan at kagamitang kayang bumago sa tadhana. Pero kaakibat nito, kailangan nilang harapin ang mga dambuhalang halimaw, matitinding sakuna, at walang katapusang hamon. Habang nakatayo si Suming sa harap ng Celestial Star para malaman kung mag-a-awaken ba siya o hindi, naalala niya ang hirap ng buhay niya noon bilang ulila. Kung paano siya nabuhay sa tulong ng iba at mga scholarship. Sa araw ng seremonya ng awakening, naging mapalad siya dahil biniyayaan siya ng langit, lalo na't may kakaibang phenomenon na lumitaw noon. Dahil alam niya na sa huli, nag-awaken siya na may innate attribute na siyam na bituin ang maalamat na propesyon ng God of Slaughter. Kaya naman, ipinatong niya ang kanyang kamay sa Celestial Star, at naisip na sa pagkakataong ito, pakikita niya sa lahat kung sino talaga siya. Sa sandaling iyon, gulat na gulat ang presenter nang makita ang klase ng enerhiya. Napaisip siya kung ito na ba ang pagsilang ng isang henyo na may siyam na bituin o higit pa. Tulala rin ang mga tao sa paligid at gustong-gusto ng malaman kung posible bang may isa na namang mag-awaken ng hidden profession. Inisip ni Suming na kailangan niyang maramdaman ulit ang mga rune, pero nagulat siya at naintriga nang makita ang isang banal na artifact, ang Divine Ring of Rebellion. Gusto niyang malaman kung sumama ba ang artifact na ito sa kanya sa pagbabalik niya sa nakaraan, hanggang sa lalo pa siyang nabilib nang lumitaw ang isang system screen sa harap niya. Sinasabi nito na matagumpay na nagbind ang strongest god system at binigyan ang bida ng isang bagong propesyon. Dahil dito, tapos na ang awakening at nakuha niya ang mythical profession na God of the Sword. Habang pinag-iisipan ni Suming ang mythical profession ng God of the Sword na nakuha niya, bigla siyang nakakita ng isang dambuhalang hugis espada na lumalabas mula sa Celestial Star. Gulat na gulat ang presenter at napasigaw kung ano ba talagang propesyon ang nakukuha ng bida para magkaroon ng ganitong phenomenon. Sabi ng isang estudyante, kung combat profession daw ito, siguradong malupit ito. Pero kung life profession lang, isa itong malaking tragedya. Sinagot naman siya ng isa pang estudyante at tinanong kung bobo ba siya, dahil ang ganitong klaseng phenomenon ay hinding-hindi mangyayari sa isang life profession lang. Napansin naman ni Jongtang na parang may kakaiba at pinagmasdang mabuti si Suming. Nagtaka siya kung bakit hindi man lang ito gumagalaw. Habang si Suming naman ay napapaisip na ang nag-awaken sa kanya ngayon ay God of the Sword at hindi God of Slaughter gaya ng dati niyang buhay. Habang pinipindot niya ang Golden System, alam niyang iba na ito sa naranasan niya noon. Matapos ilagay ng bida ang kanyang fingerprint sa system, kinumpirma nito ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Suming. Pagkatapos, sinabi ng system na ang awakened profession niya ay God of the Sword, at ang kanyang golden talent ay ang sublimation of all things. Nagulat si Suming sa golden talent na ito, dahil alam niyang mas higit pa ito sa siyam na bituin na nakuha niya sa dati niyang buhay. Napangiti siya at naisip na kung ganito nga ang mangyayari, naniniwala siyang malalampasan niya ang dati niyang pagiging God of Slaughter. Sinimulan niyang kalikutin ang system at sinabi nito na bubuksan ang kanyang skill interface, pero laking gulat niya nang sabihin nitong wala pang skills na nag-a-awaken. Hindi makapaniwala ang bida at parang baliw na hinanap sa buong system kung may kahit isa man lang siyang skill. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtaka kung anong ginagawa ni Suming dahil mukhang kinakabahan na ito. Sa sobrang desperasyon, napagtanto ng bida na wala talaga siyang skill. Napaisip siya kung anong pinagkaiba nito sa dati at kung pinaglalaruan lang ba siya ng system. Biglang nag-abiso ang system na makakatanggap ang bida ng feedback at patuloy siyang gagabayan nito. Gayunpaman, nagkaroon ng error dahil kailangan munang ma-identify ang singsing. Nagtaka si Suming nang may lumitaw na singsing sa kanyang kamay. Bigla itong nagliwanag at sinabi ng system na matagumpay nang na-identify ang Divine Ring of Rebellion. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid at lalo pa itong lumalakas. Sabi ng mga tao, napakatindi ng tensyon at enerhiyang nararamdaman nila. Ang presenter na namamahala sa seremonya ay gulat na gulat, tinanong niya kung tapos na ba ang awakening, hanggang sa tuluyan siyang napanganganang makita ang innate talent ng bida. Dahil ang nakita niya ay isang nakakamanghang sampu. Para malaman kung anong ginagawa ni Suming doon, dahil mukhang kinakabahan siya. Sa sobrang desperasyon, napagtanto ng bida na wala siyang kahit anong kakayahan, at nagtataka siya kung ano bang pinagkaiba nito bago siya nagising, at kung pinagtatawanan ba siya ng system. Tapos, nag-abiso ang system na makakatanggap ang bida ng feedback at patuloy itong gagabay sa kanya. Pero, nagkaroon ng isang error. Dahil kailangan muna ng identifikasyon para sa singsing.
Na-curious si Suming nang makakita siya ng isang singsing na biglang lumitaw sa kanyang kamay, na, maya-maya lang ay nagsimulang magliwanag, at nag-notif ang system na ang banal na singsing ng paghihimagsik ay matagumpay ng nakilala. Isang dambuhalang liwanag ang nagsimulang lumitaw at lalong tumitindi. Nagkomento ang mga tao na ang bugso ng enerhiya ay sobrang tindi. Ang taong namamahala sa awakening ceremony, nagulat na gulat, ay nagtanong kung tapos na ba ang awakening hanggang sa tuluyan siyang napatulala nang makitang ang likas na talento ng bida ay nasa nakakamanghang antas na 10. Kaya naman, ipinaalam niya sa lahat na ang pagbabago ng propesyon ni Su Ming ay isang nakatagong propesyon, ang Sword Controller. Gulat na gulat ang mga estudyante nang makitang 10 bituin ang likas na katangian niya, dahil alam nilang ito ang antas ng talento ng mga nasa pinakataas na ranggo. Sabi naman ng isa pang estudyante, akala niya ay nakakatakot na ang 8 bituing Magic Hammer Warrior ni Jiang Tang, pero ngayon ay may 10 bituin na. Nagkomento ang matanda na ang taong ito ay tunay na taon ng pag-usbong ng mga talento para sa akademya. Dahil hindi lang ilang estudyante na may mga nakatagong propesyon ang lumitaw, kundi mayroon ding isang pinagpala ng langit na may 10 bituing likas na talento. Binigyang diin din niya na bagamat ang potensyal ng Sword Controller ay hindi gaanong kahanga-hanga sa kategorya ng mga swordsman, nagtataglay si Suming ng 10 bituing likas na talento, at naniniwala siyang siguradong magkakaroon siya ng walang hanggang potensyal sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ng direktor na nagpasya siyang bigyan ang estudyanteng si Suming ng isang set ng mga gamit para sa tulong sa pagsasanay. At habang naglalakad siya sa gitna ng mga estudyante, may mga narinig si Suming, sabi ng isa, ang pagiging sword controller ay pagsasayang lang ng likas na talento. Dahil ang sword controller ay itinuturing na nasa pinakamababa sa kategorya ng mga swordsman. Bukod pa rito, ang kategorya ng swordsman ay likas na isang propesyong pangmalapitan o close range. Habang ang sword controller ay kayang lumaban sa malapitan at malayuan, kaya kailangang sanayin ang parehong physical at magical attack. Kahit na kaya nitong umatake sa malayo, nagiging sanhi ito para mahati ang mga resources para sa malapitang pagsasanay ng isang swordsman, kaya naman nagiging katamtaman lang ang lakas nito sa labanan, at itinuturing na isang mahinang propesyon. Sa isip ni Suming, basura lang ang tingin nila sa sword controller, hanggang sa tumakbo si Ji Yao sa kaibigan niya para batiin ito. Sinabi ng ating bida na masaya rin siya at nagpasalamat sa kanya. Sabi ni Ji Yao, puro kalokohan lang ang sinasabi ng ibang estudyante, dahil para sa kanya, ang pagkakaroon ng 10 bituing talento ay talagang kahanga-hanga. Kahit na medyo mahina ang sword controller sa simula, naniniwala siyang sa talento ng kaibigan niya, siguradong hindi ito magiging problema. Nagpasalamat siya at sinabing hindi niya pinapansin ang sinasabi ng iba. Pagkatapos ay sinabi niya na ang reaksyon nila ang mismong gusto niyang mangyari. Noong sandaling iyon, tinawag ng direktor si Ren Xiaoman. Nagkomento si Jiang Tang na sigurado siyang magtatagumpay din ang babae, tulad ng marami pang iba. Sabi ni Ji, sikat na sikat si Xiaoman, na inaasahan na para sa isang school beauty. Pero nang makitang aalis na ang ating bida nang walang sinasabi, sinabi ni Ji na hindi pa tapos ang seremonya. Sumagot siya na wala siyang kahit katiting na interes sa resulta. Nasa isip niya na sa nakaraang buhay, ginamit ng babaeng ito ang kanyang talento, at sa huli ay hindi nag-atubiling itraidor siya. At habang tinitingnan ng babae ang resulta ng kanyang paggising, naalala ni Suming ang mga sinabi niya noon kung saan sinumpa niyang maghihiganti siya sa pagkakatraidor sa kanya. Pagdating sa sentro ng lungsod, naisip niya na sa buhay na ito, tila walang nagbago sa pang-araw-araw na buhay, maliban sa kanyang nagising na propesyon. Pagkatapos ay nakita niya sa kanyang system ang skill na total concealment, na kayang itago o baguhin ang sariling impormasyon tulad ng gamit, propesyon, at mga skill. Naisip ni Suming ang tungkol dito, dahil alam niyang isa ito sa 4 na skill na dinala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya ang singsing at tinitigan ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ipinaalam ng system na niloload na nito ang Divine Artifact Ring of Rebellion, at matapos mag-load, sinabi nito na nakuha ng ating bida ang bahagi ng mga kakayahan ng propesyong God of Slaughter. Naguluhan si Suming kung bakit ang bago niyang propesyon na God of the Sword ay may mga kakayahan ng isang God of Slaughter. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang status. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 10 puntos sa Strength, 10 sa Constitution, 10 sa Agility, 10 sa Spirit, at 10 sa Luck, sa level 1. Ang kanyang propesyon ay God of the Sword, na may gradong legendary, at nag-iisa lang sa mundo. Ang kanyang talento ay ang Sublimation of All Things, at ang kanyang mga skill ay God of Slaughter Strike, Total Concealment, Divine Shadow Step, at Eye of Perception. Napagtanto ng ating bida na ang isang karaniwang tao ay walang sala, pero ang pagtataglay ng isang mamahaling hiyas ay nagiging kasalanan. Para maiwasang magamit muli ng iba gaya ng sa nakaraang buhay niya, na-realize niya na ang kasalukuyan niyang lakas ay hindi pa sapat. Dahil hindi maitatago ang 10 bituing talento, napagpasyahan niyang dapat niyang itago ang impormasyon tungkol sa kanyang propesyong God of the Sword, at talagang susulitin ang pagkakataong ito na mabuhay muli. Naisip niya na base sa karanasan sa nakaraang buhay,
Sa araw pagkatapos ng seremonya ng paggising, darating ang hamon ng Novice Dungeon. Pero alam niyang hindi naman talaga hamon ang Novice Dungeon. Kaya para mabilis na mag-level up at makakuha ng mas magandang gamit, kailangan niyang hamunin ang pinakamahirap na boss na nasa isip niya. Pero bago iyon, kailangan muna niyang makakuha ng magandang sandata. Samantala, sa isang marangyang hotel, naghahalikan sina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Pagkatapos ay nagkomento ang babae na napakasama raw ng lalaki simula noong seremonya ng paggising. Hindi na hamon ang dungeon sa kanya. Kaya naman, para mas mabilis na mag-level up at makakuha ng mas magandang gamit, kailangan niyang hamunin ang pinakamahirap na boss na nasa isip niya, pero bago yan, kailangan muna niyang makahawak ng isang matinding sandata. Samantala, sa isang mamahaling hotel, naghahalikan sina Jiang Tang at Ren Xiaoman. Pagkatapos ay sinabi ng babae na ang sama-sama ng lalaki simula noong awakening ceremony. Katatapos pa lang ng seremonya, pero dinala na agad siya ng lalaki sa ganoong lugar. Pinakiusapan siya ni Jiang Teng na wag nang banggitin ang awakening ceremony dahil sinapawan talaga siya ni Suming. Pinakalma siya ni Ren Xiaoman at sinabing wag nang magalit pero binanggit din niya na kahit isang sword controller lang si Suming, masyadong mataas ang mga attribute na nakuha nito at siguradong magiging mahalaga ang halaga niya sa hinaharap. Nalito si Jiang Teng at tinanong kung ano ba talagang gusto niyang ipahiwatig. Inilabas ni Ren Xiaoman ang phone niya at ipinasilip ito sa kanya. Nagulat ng husto si Jiang Teng sa nakita niya. Sabi pa ng babae, kapag tinukso nila ng kaunti si Suming, tiyak nakakagat ito sa pain at mapapakinabangan nila. Sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang oras sa sentro ng lungsod, nakarating si Suming sa isang lugar kung saan sinalubong siya ng isang babae, at sinabing iyon ang weapon shopping area sa ika-12 palapag, sabay bati ng magandang karanasan sa pamimili. Pagpasok niya, lumingon-lingon si Suming at naisip na tapos na ang awakening ceremony sa mga kalapit na paaralan ngayong taon, dahil naroon na ang lahat ng mga awakened na estudyante para maghanda sa novice dungeon test kinabukasan. Nakarinig si Suming ng isang estudyanteng gustong-gusto ng weapon, pero pinagsabihan ito ng kaibigan na kalimutan na lang iyon. Dahil mga bagong awakened lang sila, wala silang pambili ng ganoon kamahal na sandata, at dapat na lang gamitin ang mga abilidad nila para magtrabaho na parang aso at kumita ng pera sa hinaharap. Nakita naman ni Suming ang ilang tao sa harap ng isang espada, at sinasabing iyon ang Tyrant's Frost Sword na bagong gawa lang ng isang high-tier player. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sila makapaniwalang umaabot sa 1,000,000 coins ang presyo nito sa merkado. Naglakad-lakad si Suming at naisip na alam niyang peke ang sandatang iyon dahil naaalala niya ito mula sa dati niyang buhay. Ang grupo ng mga mangangalakal na nagbebenta ng mga pekeng ito ay naaresto lahat noon. Bigla siyang may narinig na tumatawag sa kanya para tumigil muna. Isang babaeng may kasamang ilang bodyguards ang gustong makasiguro kung siya nga ba si Suming. Nagtaka siya at agad na gustong malaman kung sino ang babaeng ito. Naglabas ang babae ng isang card at sinabing hindi pa siya nakapagpapakilala. Ang pangalan daw niya ay Jiang Lan at siya ang vice director ng Jiang Conglomerate. Kinuha ni Suming ang business card at pagkatapos itong pagmasdan ng sandali, sinabi niyang parang namumukhaan niya ito sa kung saan. Tinawag muli ni Jiang Lan si Suming at sinabi na sa ngalan ng Jiang Conglomerate, sasagutin niya ang lahat ng gagastusin ni Suming doon sa araw na iyon, pero umaasa siyang makakahingi siya ng pabor. Nagduda naman si Suming at gustong malaman kung anong klaseng pabor ito. Inutusan ng babae ang isa sa mga bodyguard niya na maglabas ng litrato, at ipinakita ang phone kay Suming para tingnan. Sabi ni Jiang Lan, ang babaeng nakikita ni Suming ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Yunqing, na nag-aaral din sa parehong school niya. Sinabi rin niya na matagumpay ring nag-awaken ang kapatid niya. Kanina at inimbestigahan na niya ang balita tungkol sa pag-awaken ni Suming ng isang 10-star talent. Dahil tingin niya, sa ganoong klaseng talent, hindi na magiging mahirap para sa kanya ang Novice Dungeon Test kinabukasan. Kaya naman, idiniin ni Jiang Lan na siguradong alam ni Suming na ang mga bago lang nag-change profession ang pwedeng pumasok sa Novice Dungeon. Kaya sana raw ay samahan niya ang kapatid nito at protektahan ito habang nasa gitna ng hamon sa loob ng dungeon. Pinag-isipan niya ito pero agad ding sumagot na tumatanggi siya dahil wala siyang interes, sabay talikod. Hindi makapaniwala si Jiang Lan at iginiit na basta't pumayag siya, pwede siyang pumili ng kahit anong sandata sa shop na iyon. Inisip niya na bilang isang mahirap na estudyanteng bago lang nag-awaken, hindi nito dapat palagpasin ang ganitong alok. Kaya naman, itinuro ni Suming ang isang espada at sinabing iyon ang gusto niya. Iyon ang Tyrant's Frost Sword na nagkakahalaga ng 1,000,000. Tulalang napanganga si Jiang Lan at sinabing sinusubukan lang siyang pahirapan ng lalaki. Itinanong niya kung talaga bang tingin ng bata ay sulit ang 1,000,000 sa stats na meron ito ngayon. Tinanong siya ni Suming kung hindi ba't ang babae naman ang nagsabi na pwede siyang pumili ng kahit ano. Naisip niya na kung hindi ito payag, mas mabuting kalimutan na lang ang kasunduan. Pagkatapos ay
Sinabing maraming bagay ang hindi pwedeng daanin sa shortcut gamit lang ang pera. Kaya pinayuhan niya si Jiang. Na paghandain na lang ng husto ang kapatid nito para sa novice dungeon test kinabukasan, habang pinipigilan ni Jiang Lanang. Kanyang mga bodyguard na saktan si Suming, nabanggit niya na mukhang interesante ito at papalampasin muna nila ang pagbabastos na ito sa ngayon. Pagkaalis nila at nang mapagtanto ng mga tao na kinalaban ni Suming ang mga tauhan ng Jiang Conglomerate, nakatanggap siya ng isang mensahe na nagpaintriga sa kanya. Sa pagbukas nito, nakita niyang galing ito kay Ren Xiaoman. Sa mensahe, tinatanong ng babae kung hindi ba't lagi niyang sinasabi na gusto niya ito. Sinabi rin nito na mukhang nagbago na ang isip ng lalaki, kaya gusto niya itong makita mamayang gabi sa rooftop ng school. Tanda ni Suming na ito ang parehong mensahe mula sa dati niyang buhay, at kahit hindi niya nakuha ang God of Slaughter na profession sa pagkakataong ito, mukhang hindi talaga nagbago si Ren Xiaoman. Alam na niya na sa parehong. Naalala niya noong nakaraang buhay niya na pumayag siya at makikipagkita sa kanya doon. Pagkatapos noon, pumunta si Suming sa isang tindahan at nagtanong sa isang tindera. Agad naman itong nagtanong kung paano siya matutulungan. Tinanong ni Suming kung ang mga nakikita ba niya ay mga raw sword stones na pwedeng makakuha ng mga dekalidad na espada. Sumagot ang tindera na oo at sinabing ang mga hilaw na batong sandata doon ay may tsansang makagawa ng mga silver grade na sandata. Pero idiniin niya na dapat maintindihan ng bida na lahat ay nakadepende sa swerte, dahil karamihan sa mga hilaw na bato ay naglalabas lang ng mga mababang uri ng sandata. Kaya naman, umaasa siyang pag-iisipan muna itong mabuti ng bida bago bumili. Sinabi ni Suming na ito mismo ang hinahanap niya. Dahil dito, medyo naguluhan ang tindera. Lumapit ang bida sa mga hilaw na bato at nagpaliwanag na kumpara sa pagbili ng isang silver grade na espada sa napakamahal na presyo na malalaos din agad, mas mainam pang sumugal sa murang bato doon. Para kay Suming, hindi ito basta sugal dahil ang totoo, nakikita niya ang datos sa loob ng mga batong iyon. Lahat ng ito ay dahil sa pangalawang abilidad na iniwan sa kanya ng God of Slaughter mula sa nakaraang buhay niya, ang tinatawag na Eye of Perception. Dahil ang kanyang mga mata ay may taglay na tunay na kapangyarihan, na makita ang pinakapundasyong impormasyon ng lahat ng bagay, sinuri niya ang bawat bato at may pinili siyang isa. Sigurado siyang ito na yon. Kumpara sa mga ordinaryong silver grade na sandata na nagkakahalaga ng daan-daan o libu-libong advent coins, ang makakuha nito sa halagang 50 barya lang ay talagang napakasulit na deal. Alam niyang ito ang pinakaangkop sa kanya ngayong nagbalik siya sa pagiging isang mahirap na estudyante. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang sumulpot sa pinto at gustong malaman kung ang bida ba ang batang tumanggi sa Jiangan Conglomerate. Marami pang tao ang pumasok sa loob at may isang lalaking nagtanong kung ang hawak ba ng bida ay isa sa mga walang kwentang bato na ginagamit sa pagsusugal ng sandata. Sabi ng lalaking blonde, akala raw niya ay kung sinong big shot itong bida. At punong-puno ng kumpiyansa sa sarili. Pero matapos makitang tinanggihan ang pabor ng isang conglomerate para lang maglaro sa mga walang kwentang bato, tingin niya ay isa lang din itong hangal. Huminga ng malalim si Suming at napagtantong kilala niya ang lalaking blonde. Siya si Yang Ding, ang pasaway at spoiled na batang mahilig mambuli ng mga freshmen sa dati niyang buhay. Matapos itong maisip, tinawag sila ng bida at tinanong kung maglalakas loob ba silang makipagpustahan ng 5,000 advent coins na makakakuha siya ng isang silver grade na sandata. Nagkatinginan sila sandali at agad na nagtawanan, sabay sabing talagang isang malaking tanga ang bida. Sabi ni Yang Ding, ang mga ganitong uri ng bato ay may 79 na punto, 79%. Tsansa na basura lang ang lumabas, at wala pa raw siyang nakitang taong gustong-gustong mamigay ng pera ng ganoon lang. Sabi ni Suming, tingnan na lang natin kung sino ang mamimigay ng pera kanino. Narinig ng mga dumadaan ang kanilang pustahan, kaya hindi nagtagal ay marami nang nag-abang para panoorin ang bida na buksan ang mga bato. Nilinaw ni Yang Ding na titingnan niya kung ang isang mahirap na gaya ng bida ay may ilalabas talagang 5,000 barya. Ginamit ni Suming ang kanyang Eye of Perception at tiningnan ang espada sa loob ng bato, sabay sigaw na lumabas ito. Natulala si Yang Ding at ang kasama niya sa kanilang nakita. At nang hawakan na ng bida ang espada, gulat na gulat din ang ibang mga tao. Ibinalita ng system na ang nakuha niyang sandata ay ang Black Iron Crimson Edge Sword na silver level at low grade, pero ang espesyal na katangian nito ay Blood Drinker. Kapag nakasugat ang espadang ito ng halimaw, sinisipsip nito ang dugo para pagalingin ang mga sugat ng gumagamit nito. Mahigpit itong hinawakan ni Suming, at sinabing napakaganda ng espada. Naisip niyang perpekto ito para sa pakikipagkita niya mamayang gabi. Si Yang Ding, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagsabing napakaswerte lang daw ng bida. At sumagot naman ang bida na, hindi ito masama dahil mayroon pa itong life-steal effect kaya hindi na niya kailangan pang maghanap ng healer. Matapos sabihin iyon, itinuro niya ang dulo ng espada sa lalaking blonde at idiniing ang pusta ay pusta, kaya naman, kukunin na niya.
Ang 5,000 advent coins ni Yang Ding. Matapos ilipat ni Yang Ding ang halagang natalo niya sa pusta, sinabihan niya ang bida. Natatandaan daw niya ito. Sabi naman ni Suming, sa susunod ay huwag basta-basta makikipagpustahan sa mga tao. Pinanood ng tindera ang mga stats at sinabing lumipas na ang maraming taon bago may muling nakakuha ng sandata. Mula sa isang hilaw na bato. Tinawag siya ng bida at sinabing kailangan din niya ng katernong scabbard at kung hindi siya nagkakamali, nagkakahalaga ito ng 5,000 barya. Sumagot ito ng oo at pinasunod ang bida sa kanya. Kaya naman, bumili si Suming ng isang silver grade na scabbard na may epektong bawasan ang pagkasira ng sandata ng 50% matapos ilagay ang espada. Sa loob ng scabbard, naisip ng bida na dahil dito ay mas mapapatagal niya ang buhay ng kanyang sandata. Lalo na't wala pa siyang sapat na pera para palitan ang kanyang espada sa ngayon. Sa sandaling iyon, nagtanong ang system. Kung gusto bang buksan ng bida ang hidden weapon materialization function. At sumagot siya. Iniisip ni Suming na hindi pa ito ang tamang panahon, pero kukunin niya ang espada at itataas ang antas nito ng isa pang baitang. Pagkalipas ng ilang oras habang naglalakad sa parke, naisip ni Suming na sa buhay na ito kahit nagising siya. Bilang Diyos ng espada, wala siyang kahit isang magagamit na class skill. Pero sa class talent tree, mayroong isang napakalakas na orihinal na talent na tinatawag na sublimation of all things. Dahil kaya nitong itaas ang kalidad ng anumang loot gaya ng combat skills, kagamitan, at mga scroll. Alam niya na sa pagkakaroon pa lang ng talent na ito, talagang karapat-dapat ito sa isang golden grade na class. At matapos gamitin ang sublimation of all things, ipinaalam ng system na matagumpay ang pag-upgrade sa sandata. Ngayon, ang pangalan na ng sandata ay June Steel Bloodthirsty Sword na nasa high-quality silver grade. Ang Blood Drinker effect ay nagiging sanhi para sipsipin ng espada ang dugo ng target matapos itong tamaan. Sa pamamagitan ng mga atake o pakikipagdikit para pagalingin ang mga sugat ng gumagamit nito, ang Bloodlust effect naman ay nagbibigay ng pansamantalang dagdag na stats matapos pumatay ng halimaw. Kung saan ang lahat ng stats ng gumagamit ay tataas ng 5 puntos sa loob ng 30 segundo. Naisip ni Suming na matapos talunin ang isang kaaway, makakakuha siya ng pansamantalang buff. Kaya naman, nagpa siyang buksan ang nakatagong weapon materialization function at naniwalang magiging mas madali na ang dungeon. Pagkalipas ng ilang oras, sumapit na ang gabi, pumunta si Suming sa lugar kung saan sila magkikita ni Ren Xiaoman. Inihanda niya ang kanyang espada, at agad naman siyang napansin ng babae. Pagkaharap nito, sinabi niya na sa wakas ay dumating din siya. Binanggit niya na medyo nahuli siya, pero bigla siyang naguluhan sa kanyang nakikita. Dahil tila inaatake siya ni Suming, napasigaw ng malakas si Ren Xiaoman, pero nang makitang ibinaon lang ni Suming ang espada sa lupa. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ba ang ginagawa nito. Huminga ng malalim ang bida at saka nagsabing, narito siya para maghiganti. Sinabi niya ito habang iniisip ang lahat ng nangyari sa nakaraan niyang buhay. Nagtanong si Ren Xiaoman kung ano ang pinagsasabi niya at sinabing tinanggap naman niya ang pag-amin nito sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ilang mensaheng ipinadala nila sa isa't isa at sinabing iyon ang dahilan kung bakit siya na ang gumawa ng paraan. Sinabi niya na siya ang gustong makipag-date sa kanya. Nanatiling tahimik si Suming sandali at saka sinabing, nangyari iyon sa dati niyang buhay. Naisip niya na ang babaeng ito, na kinikilala bilang pinakamaganda sa paaralan, ay palaging sikat sa lugar na iyon bilang isang ulila na hindi kailanman nakatanggap ng atensyon habang lumalaki. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ito o magpapakita ito ng pag-aalala sa kanya. At mula ng araw na iyon, nakuha niya ang atensyon nito, ang bagay na matagal na niyang hinahangad sa buong buhay niya. Naalala rin ni Suming ang pag-amin, ang pagde-date, ang pagiging malapit, at lahat ng pagsasamang pinahalagahan niya noon. Kaya naman, sumigaw siya na ang lahat ng iyon ay peke lang. Pagkatapos ay sinabi niyang alam na niya ang lahat tungkol sa maduming gawain nito. Alam niya ang tungkol kay Jiang Tang at ginagamit lang siya nito para lang sa kanyang talent at kakayahan. Nagulat si Ren Xiaoman, pero binalaan ang bida na huwag siyang maglakas loob na magsalita ng basura. Sagot ni Suming, na alam nito kung nagsasalita ba siya ng basura o hindi. Ang magandang imaheng nakikita ng lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sa katotohanan, isa lang siyang ambisyosa, kasuklam-suklam, at walang hiyang tao. Galit na sumigaw si Ren Xiaoman. Gusto niyang malaman kung ano ang alam nito. Tinawag niya itong isang hamak na ulila, at sinabing ang talent lang nito ang tanging silbi niya. Hindi niya ito palalagpasing buhay matapos siyang tawagin sa mga salitang iyon. Sabi ni Suming, sige lang, subukan mo. Pero sinabihan niya ito na mas dapat nitong alalahanin kung paano makakaapekto sa imahe niya ang ugnayan nila ni Jiang Tang. Mas lalong nagalit si Ren Xiaoman, hinawakan ang espada, at habang sumusugod ito sa kanya, nasabi ni Suming na, eksaktong ganito rin ang nangyari sa dati niyang buhay. Naguluhan ang babae nang makakita ng isang pulang liwanag. Nagkomento si Suming na tila mahilig talaga itong manridor dahil kanina pa niya ito inaasahan. Dahil dito, ginamit niya ang Blood Drinker ability ng espada dahil kapag nakalak na ang sandata sa target.
Hihigupin nito ang dugo ng kalaban para pagalingin ang mga sugat ng gumagamit nito. Habang mabilis na lumalabas ang kapangyarihan ng espada patungo sa kanya, sinabi ng bida na ang patibong ay nakahanda na mula pa noong simula. Ginawa niya itong target. Tinamaan ng diretso sa mukha si Ren Xiaoman, at napasigaw ito ng napakalakas sa sobrang sakit. Pagkatapos, sumigaw siya at sinabing nasira na ang kanyang magandang mukha. Sabi naman ni Suming, ginawa niya yan sa sarili niya. Pagkatapos ay niliwanag niya na oras na para sa kanyang paghihiganti, at hahayaan niyang si Jiang Tang mismo ang tumapos sa kanya. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang ilang sandali mula sa dati niyang buhay. Dahil doon, itinabi niya ang kanyang espada at habang paalis, sinabihan si Ren Xiaoman na bumalik at magsumbong kay Jiang Tang. Sabihan mo siyang malaya siyang pumunta rito para makipagtuos, at dapat niyang ituring ang sugat na nakuha niya bilang ganti sa ginawa niya. Bago umalis, naisip ni Suming na ang hiwang iyon ang tuluyang pumutol sa huling hibla ng pag-aalala na dati niyang pinahahalagahan. Sa sandaling iyon, nakatanggap ang bida ng isang mensahe na humihiling sa kanya na tanggapin ang isang regalo. Ang regalo ay isang Marrow Strengthening Pill, isang Combat Gear Package, at 10,000 Advent Coins. Ang regalo ay ipinadala ni Director Wang, na nagsabing ito ay isang newbie package na eksklusibo para sa ating bida. Dahil nagtataglay siya ng 10 bituin na talento, umaasa ang direktor na makakamit niya ang napakagandang resulta sa Novice Dungeon. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, pinagmamasdan ni Suming ang Marrow Strengthening Pill. Naisip niya na medyo galante ang matanda. Noong kinain niya ito, naisip niya na baka naaawa lang ang direktor sa kanya. Nagising ang kanyang 10 bituin na talento, pero napunta lang sa Sword Controller class, kaya gusto ng direktor na bumawi man lang sa kanya. Nag-abiso ang system na ang Constitution attribute niya ay nadagdagan ng 10 puntos at 100 experience points. Dahil doon, tumaas ang antas ni Suming bilang isang level 2 class holder, at nakakuha pa ng 10 free attribute points. Pagkatapos ay binati ng system ang bida sa pag-abot sa level 2. Level 2 na si Suming at tumaas na rin ang kanyang mga attribute. Na-activate na ang passive talent na Origin Sword Body, kung saan ang puso ang nagsisilbing bukal ng isang natural sword intent. Kaya nang matutunan ni Suming ang lahat ng sword type skills nang hindi iniintindi ang anumang limitasyon, inasahan na ito ng ating bida. Dahil sa taglay niyang 10 bituin na golden talent, maaari na siyang matuto ng bagong talento kahit level 2 pa lang siya. Nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at naisip na hindi na siya makapaghintay na ipakita sa lahat ang tunay niyang kakayahan sa loob ng dungeon. Sa Novice Dungeon area ng unang Xuanzong Academy, nagsimula nang dumating ang ilang mga estudyante. Hindi ito masyadong nagustuhan ng bida dahil pilit siyang niyayaya ng mga ito na bumuo ng team. Napaisip si Suming kung ito rin ba ang mga taong naliit sa class niya kahapon, kaya naman humingi siya ng paumanhin sa lahat. Sinabi niya na may team na siya, narinig ito ni Jiao, at agad na nakaramdam ng pagkabalisa. Gusto niyang malaman kung totoo bang may team na ito. Sabi niya, maaga siyang dumating sa pag-asang siya ang unang makakasama nito. Tumingin sa gilid si Suming at pabulong na sinabi sa kanya na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niya na kung makikipag-team ito sa kanya, mag-aalala lang siya na baka masaktan ito sa loob. Pagkasabi noon, binigyang diin niya na balak niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Nagulat ang babae pero naintindihan din naman siya. May isang lalaking lumapit at humingi ng pahintulot na magsalita. Nagpakilala siyang si Yanzi mula sa Class 4. Sabi niya, ang nagising niyang talento ay ang siyam na bituing Demon Hunting Ranger, at niyaya niya ang bida na sumapi sa kanila. Naalala ni Suming ang lalaking ito mula sa dati niyang buhay. Agad namang tumanggi si Giyaw para kay Yanzi. Sinabi niya na may team na silang dalawa ni Suming kaya huwag na raw silang gambalain pa nito. Sabi ni Yanzi, hindi niya alam iyon at agad na humingi ng paumanhin. Napagtanto ng bida na maaasahan din pala itong si Giyaw. Inisip niya na magbubukas na ang dungeon anumang oras. Sa sandaling iyon, humingi ng atensyon ang direktor sa lahat. Inanunsyo niya na ang ika-127 Novice Dungeon Challenge ay opisyal nang nagsimula. May pagkailang siyang humingi ng taos-pusong paumanhin at sinabing napasarap ang tulog niya kaya hindi siya nakapunta sa site. Sabi niya, magla-live broadcast na lang siya mula sa bahay niya para ipaliwanag ang mga rules sa kanila. Itong isang araw na Novice Dungeon Challenge ay isang pagsubok na kailangang mapagtagumpayan ng mga bagong gising na talento. Ang bawat estudyante ay rehistrado na para agad silang makilala sa sandaling pumasok sila sa dungeon. Sa loob ng dungeon, bawat challenger ay makakakuha ng points at rewards based sa kung gaano kalaki ang naitulong nila. Para masiguradong walang mapapahamak, sa tingin niya ay mas mabuti kung haharapin nila ang dungeon bilang isang team. Kailangan lang nilang matapos ang Dungeon Challenge sa loob ng araw na iyon para makumpleto ang unang malaking pagsubok ng kanilang buhay. Matapos ang paggising ng talento, muli silang tinawag ng direktor at sinabing dumating na ang sandali na magdedesisyon sa kanilang kapalaran. Sa sandaling iyon, napansin ni Giyaw na biglang naglaho si Suming sa lugar na iyon. Ayaw na silang paghintayin pa ng direktor kaya inanunsyo na niyang opisyal ng bukas ang dungeon.
Pagkatapos itong sabihin ng direktor, may kakaibang nangyari sa pasukan at nagsimulang magtaka ang mga estudyante. Nagtanong sila kung may pumasok na ba agad. Sabi naman ng iba, may nakita nga silang pumasok na sa loob. Walang iba kundi ang 10 bituin na estudyanteng si Suming. Ngayong nasa loob na ng dungeon, naisip ng bida na pamilyar ang lugar na ito. Bigla siyang nakaramdam ng pangungulila dahil noon, sabay siyang natatakot at nasasabik habang nagpapadalos-dalos na nagtatatakbo kung saan-saan para makakuha ng mas maraming contribution points. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw para mag-anunsyo sa mga bagong class holder ng Blue Star na magsisimula na ang Multiversal Massacre. Ang lugar na ito ay puno ng matitinding panganib at malalaking oportunidad. Pagkatapos, ipinaalam nito sa kanila na para makalabas at makuha ang mga reward, kailangan nilang makakuha ng sapat na contribution value sa pamamagitan ng pagpatay sa regular na boss. Pero may isa pang mas mahirap na paraan. May plano ang ating bida, at sa pagkakataong ito, pipiliin niya ang pinakamahirap na hamon ang patayin ang Supreme Hidden Boss. Pagkatapos niyon, sa F-level Raging Tide Forest, pumasok na si Suming sa portal. Pagkatingin sa paligid, naisip niya na ang novice dungeon map ay random bawat taon. Ang lugar na ito ay ibang-iba sa mapa noong pumasok siya sa parehong dungeon sa nakaraan niyang buhay. Bukod dito, ang lahat ng dungeon portal spawn points ay random, kaya alam niyang magkakaiba ang magiging ruta para sa bawat kalahok. Pati ang mga halimaw na maaari nilang makasalamuha ay magkakaiba rin. Pagkatapos niyang mag-isip at maglakad sa paligid, may nakitang halimaw si Suming. Sa tingin niya ay isa itong Elite Level 1 at kahit hindi ito gumagalaw na parang isang puno, kapag ang mga baging nito ay nakapulupot na sa target, hihilahin ang tao sa nagniningas na butas sa ulo ng halimaw at lulutuin ito ng buhay. Naalala niya na ang layunin niya ay hamunin ang hidden boss, kaya dapat niyang iwasan ang mga mapanirang halimaw na ito. Habang tinitingnan ang kanyang posisyon sa mapa, naisip niya na dahil ang dahilan kung bakit siya nagmadaling maging una sa dungeon ay para kabisaduhin ang ruta ng maaga at mahanap ang mga kailangan niya para labanan ang hidden boss. Kahit alam niyang nagbabago ang mapa, ang paraan ng paglaban sa boss ay hindi nagbabago at kung mas marami ng tao ang papasok mamaya, mas mahihirapan na siyang makuha ang mga kinakailangang gamit. Matapos mag-isip, mabilis siyang tumakbo mula sa bawat puno patungo sa kanyang pakay. Pagsapit ng eksaktong 7:30 ng umaga, isang babae ang pumasok sa portal. Sabi ng isa sa mga kasamahan niya, mukhang wala namang ibang kalahok sa malapit, hanggang sa nagulat sila nang makarinig ng isang napakalakas na tunog. Maya-maya, nakakita sila ng isang taong tumatakbo sa gitna ng alikabok. Desperado ang taong iyon, sumisigaw para humingi ng tulong. Lalo silang natakot dahil hinahabol ang lalaki ng isang higanteng frenzy blood rat, at sumigaw ang iba na maghiwa-hiwalay at tumakbo na agad. Sa labas ng dungeon, inuulat ng system ang status nito ng real-time. Noong 7:31 ng umaga, 3 kalahok ang nilapa at napatay ng isang frenzied blood rat. Ang pinakamalakas sa kanila ay isang 6-star talent awakened na si Lee Dabao. Gulat na gulat si Giao at nasabing, hindi pa man siya nakakabuo ng team, may mga kalahok na agad na natatanggal sa loob ng dungeon. Samantala, sa loob ng dungeon, desperadong tumatakbo ang babae kanina at napagtantong nahiwalay na siya sa kanyang mga kaibigan. Binuksan niya ang mapa para tingnan kung nasaan siya dahil pakiramdam niya ay ligaw na siya hanggang sa sobrang natakot siya nang makarinig ng isang napakalakas na ingay. Pagkalingon niya para tingnan kung ano iyon, nakakita siya ng anino sa itaas ng isang puno, isang napakalaking nilalang. Habang papalapit ito, nalaman niyang isa pala itong monkey monster na agad na sumugod sa babae. Nawalan na siya ng pag-asa at sumigaw para humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, isang espada ang humarurot at tuluyang tumapos sa monkey monster, at doon na lumitaw si Suming. Ilang sandali bago iyon, isa sa mga kalahok ay punong-puno ng takot habang malapit ng atakihin ng isang elite level grizzly bear, pero nagawa niyang makatakas. Habang sumisigaw at nagtataka kung bakit nakasagupa agad siya ng isang elite monster sa simula pa lang. Pero ang kaibigan niya ay hindi pinalad at direktang tinamaan. Patuloy na pinupuksa ng oso ang mga kalahok, at maya-maya ay may mga swamp hunter na lumitaw sa labanan, kasunod ang mga tracking dog. Sumigaw ang isa sa mga kalahok na tatawag siya sa channel at iniulat na ang transport point sa 9 o'clock position sa mapa ay pinaliligiran na ng mga halimaw at humingi ng agarang saklolo. Habang binibigyang diin na kailangan din ng tulong sa 6 o'clock position, hindi niya napansin ang isang dragonized lizard na papalapit na sa kanyang likuran. Ang mga miyembro, habang nakikipaglaban sa iba't ibang halimaw, ay nagulat na ang 11 o'clock position ay nanganganib na rin at ang mga halimaw ay walang tigil sa pagdating. Isang babae ang lumapit sa isang puno at nakita ang isa sa kanyang mga kaibigan na tinalo na, kaya agad niyang ipinaalam sa Central Command na ang team nilang may 5 miyembro ay kailangan ng tulong.
Pagkatapos niyon, pinanood niya ang lahat ng kaibigan niya na bagsak na sa lupa at napaluhod na lang siya. Habang nanginginig ang buong katawan niya, nasabi niya, na naisip niya na kung hindi lang sila sinabihang magtago, baka naging iba ang takbo ng lahat, pero kasabay niyon. Alam niyang kalahating oras pa lang nagsisimula ang dungeon, pero ang hirap ng novice dungeon ay masyado ng mataas. Nagsimula siyang magduda kung ang mga bagong awakened na estudyante ba ay talagang kaya itong lampasan at makalabas ng buhay hanggang sa sobrang nagulat siya dahil nakakita siya ng isang estudyanteng mabilis na tumapos sa isang dambuhalang nilalang ng ganoon kadali. Nang lumapit si Suming sa kanya, nasabi niya na mukhang napakalakas nito. Pagkatapos ay napansin niya na napatay nga nito ang halimaw. Nilapitan siya ni Suming at sinabi ng babae na mukhang ang lakas-lakas na niya. Binanggit din nito na tinalo niya ang halimaw. Agad-agad siyang nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanya, pero laking gulat niya nang mapagtanto niyang ang estudyanteng kaharap niya ay walang iba kundi si Suming, ang sikat na 10-star. Lumingon lang ito at sinabing nagkataon lang na napadaan siya, sabay hirit na hindi na niya ito maililigtas sa susunod na pagkakataon, dahil sa tingin niya ay hindi pa tuluyang napapatay ang halimaw na umatake kanina. Sobrang natakot naman ang babae, at napaisip kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero sa takot niya ay mabilis siyang tumakbo palayo habang sumisigaw na kukuha raw siya ng resback para sa kanya. At umaasang makakapanatili itong ligtas. Inactivate naman ni Suming ang kanyang Eye of Perception at nakitang ang halimaw pala ay isang level 3 na Mutant Monkey King at ang skill nito ay Slap. Kaya naman, naisip niya na hindi nakakapagtakang. Nagawa nitong mabuhay sa sunod-sunod niyang atake gamit ang kanyang silver grade na sandata sa loob ng rank F dungeon na iyon. Bigla namang sumugod ang Monkey King pagkakita sa kanya matapos itong makabawi, kaya napilitang umatras ang ating bida at napansin na hindi naman pala biro ang bilis nito, pero naisip niyang magandang pagkakataon ito para sa isang labanan, kaya naalala niya ang mga skill na namana niya mula sa dati niyang buhay. Ginamit niya ang ikatlong inherited ability, ang Divine Shadow Step, isang teknik na pampabilis ng galaw kung saan tataas ang kanyang speed ng 50%, at sa sandaling gamitin niya ito, ang ating bida ay magiging immune sa lahat ng physical, magical, at spiritual na atake, at hindi siya pwedeng tamaan, pero kapalit nito ay malaking bawas sa kanyang stamina habang naka-activate ito. Matapos bumilis ang kanyang galaw, mabilis na sumugod si Suming patungo sa Monkey King, na sinubukan namang gumanti ng atake sa kanya, pero agad siyang nakatalon sa huling sandali, at bigla na lang sumulpot sa likuran ng dambuhalang nilalang. Agad na humarap ang Monkey King para subukan siyang paluin, pero muling nakaiwas si Suming. Habang kaharap ang halimaw, sinabi niyang mukhang hindi na kailangan pang magtagal ang labanang ito. Pagkasabi niyon ay, mabilis siyang sumugod sa Monkey King, na wala nang nagawa kundi panoorin ang bida na papalapit sa kanya ng sobrang bilis. At dahil wala na itong magagawa, ang halimaw ay madaling natalo, sabay hirit ni Suming na sawa na siyang makipaglaro. Pagkatapos nito, nakita ng ating bida sa system na matagumpay niyang napatay ang Mutant Monkey King, at nakakuha siya ng lot na isang low-grade linear skill. Scroll. Pinag-isipan ni Suming ang nakuha niyang skill, at naisip na kahit low grade lang ito, hindi na rin masama para sa isang novice dungeon. Nagulat naman siya nang makatanggap siya ng isang first blood notification. Pagkatapos ay nakita niya ang mensahe mula sa system na nagsasabing ang isang level 2 na sword controller player ang nakakuha ng unang kill sa Mutant Monkey King sa Furious Tide Forest, at ang titulong ibinigay sa kanya ay First Blood. Sa pagkakataong iyon, lahat ng mga kalahok ay nakatanggap ng Dungeon Achievement Notification at laking gulat nila, napapatanong kung may player ba talagang nakatalo sa isang halimaw. At higit sa lahat, isa pa itong mutant. Nag-announce din ang system na dahil sa Dungeon Title Reward, lahat ng players sa loob ay makakatanggap ng isang maliit na healing potion. Isang babae naman na nagtatago mula sa isang halimaw ang uminom ng potion na natanggap niya at naisip na ligtas na siya. Dahil kailangan na niyang madagdagan ang kanyang buhay. Balik naman sa kinalalagyan ng ating bida, narinig niya ang usap-usapan ng mga tao sa buong kagubatan na gustong malaman kung ang sword controller ba talaga ang nakakuha ng titulo at kung ang tinutukoy na sword controller na ito ay ang estudyanteng si Suming. Sabi ng iba, si Suming daw iyon, yung 10-star sword controller. Pero ang ibang mga kalahok naman ay iginiit na hindi pwedeng siya iyon dahil marami namang sword controller sa taong ito kung isasama ang mga kalapit na lungsod. Pero kahit na ano paman, ang pagkakaroon ng unang kill ay patunay na ang lahat ng mga bagong gising na estudyante ay may lakas para tapusin ang dungeon na ito. Hindi naman nagustuhan ng ating bida ang naririnig niya, napaisip siya na nakalimutan niyang ang title. System sa laro ay maglalantad sa kanyang tunay na lakas. At dahil doon, naramdaman niyang kailangan niyang mag-ingat. Simula ngayon at gamitin ang kanyang total concealment ability para magtago hanggat maaari. Pero hindi niya inaasahan na kahit nakalipas na ang 30 minuto sa loob ng dungeon, wala pa ring ibang player na nakakapatay ng halimaw.
Kaya naman, tumakbo siya paalis, pero bigla siyang hinarap ng ilang mga level 3 na Hungry Wolves. Para kay Suming, perpekto ito dahil alam niyang ang mga lobo ay isa sa 3 classic na mobs para sa pagpapalevel ng mga baguhan. Kaya naman, naisip niyang subukan ang bago niyang sword attack skill na nakuha niya, lalo na't ginamit niya ang kanyang talent ability na All Things Sublimation kanina para i-upgrade ang low-grade linear skill scroll na nakuha niya matapos mapatay ang mutant monkey. Agad namang ipinaalam ng system sa kanya na ang All Things Sublimation ability ay na-activate na at nakakuha siya ng bagong skill, ang Sword Unsheathing Slash, kung saan kailangang isukbit ang espada, ituon ang isip at umatake sa isang iglap. Nagsimula namang mag-ungulan ang mga lobo at lalong lumapit sa ating bida na hindi na nag-aksaya ng panahon at agad na sinubukan ang kanyang bagong skill, isang mabilis na hiwa ang pinakawalan niya, diretso sa mga halimaw. Matapos mapatay ang unang Hungry Wolf at makakuha ng experience points, ipinagpatuloy ng bida ang pagpuksa sa lahat ng ito at bawat isa ay nagbibigay sa kanya ng maraming experience points. Matapos malinis ang lahat gamit ang bago niyang skill, binati ng system si Suming dahil nakakuha siya ng sapat na experience points para umabot sa level siyam. Bukod sa nakuha niyang titulong Hungry Wolf Legend, tumingin-tingin siya sa paligid at naisip na gamit ang sword Unsheathing Slash na mainam sa mga pangmalayuang atake, madali na niyang mafa-farm ang lahat ng mga low-level na Hungry Wolves. Pagkatapos, ibinalik niya ang espada sa kaluban at napagtantong ang enerhiyang naipon niya sa loob ng maikling panahon ay talagang napaka-epektibo. Kaya naman, mas nag-concentrate pa siya. At sa isang mabilis na pagbunot ng espada, nagpakawala siya ng isa pang slash patungo sa mga natitirang Hungry Wolves. Pero, may humarang bigla sa atake niya, dahilan para magulat ang ating bida, dahil isang dambuhalang nilalang ang biglang sumulpot. At parang wala lang nitong nitepok ang atake niya. Ang nilalang na ito ay ang level 10 Wolf King. Ilang sandali bago ito, matapos mabuo ang ilang grupo para pumasok sa Novice Dungeon, excited na excited si Jia Yao sa grupong nakapasok. At pagkatawid nila sa portal, sumabak agad sila sa isang matinding labanan laban sa maraming halimaw. Ang isa sa mga miyembro ay mahigpit na humawak sa espada at umatake sa isa sa mga nilalang, habang ang ilang kasamahan naman nila ay nakabulagta na sa lupa. Matapos matalo ang halimaw, nagsimula ng makatanggap ng shared experience ang mga miyembro ng grupo. At agad silang binalitaan ng system na matagumpay nilang napatay ang isang mutant field rat, kaya naman, tuwang-tuwa silang lahat. Nagsisigawan sila dahil sa wakas ay nakatumba sila ng isang special monster, habang ang isa sa kanila ay umakyat na sa level 2. Nagulat naman ang isa pang miyembro nang may dumating na notification tungkol sa isang player na nakakuha ng first blood sa isang leader monster. Pero nang ma-realize nilang galing ito sa isang fisherman class, nagtaka silang lahat, anong klaseng kalokohan ba to? Lalo na't nasa level 9 na ito. 10 minuto ang nakalipas, habang kinakalaban ng ating bida ang Wolf King, kalahati na lang ang natitirang buhay ng halimaw. Nagpakawala uli ng atake si Suming sa likuran ng nilalang at muling naghanda. Sabay lundag at sabi na, "Huwag mong isiping porke Wolf King ka, malakas ka na." Pagkasabi niyon, inihanda niya ang kanyang atake, at direktang tinamaan ang Wolf King sa harap mismo ng mukha nito. Binati ng system si Suming sa pagkakapatay niya sa Silverback Wolf King, at sinabing nakakuha siya ng 500 experience points. Bukod sa pag-abot niya sa level 10, nakakuha rin siya ng 145 puntos sa Sword Unsheathing Slash Proficiency. 100 puntos naman para sa Swift Thunder Sword Art Proficiency. At ang mga gamit na nakuha niya ay ang Iron Cutting Clawbone at ang puso ng Wolf King. Sa kabilang dako naman ng dungeon, isang blonde na lalaki ang pilit na pinapatay ang isa sa mga nilalang. Hanggang sa nagreklamo siya na halos maubos na ang lakas niya bago patuluyang naubos ang grupo ng mga Hungry Wolves. Sabi naman ng isa niyang kaibigan, buti na lang at dumating sa tamang oras ang attack boost scroll na reward mula sa dungeon title. Naisip niya na kung hindi dahil doon, baka tinitigok na sila ngayon. Dito na nairita ng husto si Yang Ding. Nang marinig niya ang tungkol sa level 9 na mangingisda, sinabi niyang baka may sira na ang novice dungeon na ito. Gusto niyang malaman kung paanong ang isang life skill master ay umabot sa level 9 ng ganun kabilis, para sa kanya, parang niloloko lang sila nito. Pagkasabi niyon, buong lakas niyang ibinalibag ang kanyang espada sa lupa, at nagreklamong napakahina ng damage ng kanyang basag na novice cleaver. At kung hindi lang daw siya na-scam at nawalan ng pera kay Suming sa weapon shop noon, sana ay nakakuha siya ng silver grade na sandata. Tumawa naman ang lalaking kalbo at sinabing napakaswerte talaga ni Suming, dahilan para lalong mag-init ang ulo ni Yang Ding. Agad siyang sumigaw sa mga kaibigan niya na magsitigil at manahimik, lalo na't siya naman ang sumasalo ng lahat ng damage simula pa kanina. Tapos nakikishare pa sila ng experience sa kanya, at matapos pumatay ng napakaraming lobo, level 2 pa lang ang naabot niya. At kapag naiisip niya ang ating bida, sobrang nanggigigil siya sa galit. Pero hindi niya alam kung nakapasok ba ito sa dungeon o hindi.
Dahil kapag nagtagpo raw ang landas nila, isinusumpa niyang dudurugin niya ito para mailabas ang lahat ng galit niya. Pinakalma naman si Yang Ding ng kanyang mga kaibigan, dahil ang lahat naman daw sila doon ay nakaabot na sa level 2. At dahil doon, tingin nila ay mas magiging madali na ang pag-farm sa mga Hungry Wolves. Samantala, ang ating bida ay nakatayo lang habang pinagmamasdan ang kanyang system. Binalitaan siya nito na may nag-trigger na primary class change task. At ang magiging laman ng task na ito ay random na pipiliin base sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bida. Alam ni Suming na sa buhay niyang ito, ang unang class change task ay nagtitrigger pa rin sa level 10. At ang pinakamahalaga ay dumating na ang pagkakataong hinihintay niya. Dahil sa dati niyang buhay, noong nag-level 10 siya, ay nakalabas na siya noon sa Novice Dungeon. Kaya naman, ang unang class change task na lumabas noon ay nag-update ng random. At tumugma ito sa isang E-rank dungeon na may mataas na difficulty na sinusubukan niyang lampasan noon. Pero alam niyang sa panahong iyon, hinding-hindi niya kayang tapusin ang challenge na kapareho ng level niya, kahit anong gawin niya. Kinailangan pa niyang mag-grind ng matagal hanggang sa umabot ng level 15 bago bumalik para tapusin ang unang class change task na iyon. At dahil doon, sa huli, sobrang nabawasan ang mga benepisyong nakuha niya bilang reward. Pero ngayon, naniniwala si Suming na magiging iba na ang lahat sa pagkakataong ito dahil naka-level 10 na siya habang nasa loob pa ng Novice Dungeon. At dahil doon, kampante siyang magbabago na ang takbo ng mga bagay. Sa sandaling iyon, binati ng system ang ating bida dahil na-trigger na niya ang unang class change task kung saan kailangan niyang paslangin ang Guardian ng Red Rock Cave, isang napakalakas na elite monster. Matatagpuan ang Red Rock Cave sa loob ng Furious Tide Forest. Nang makita ni Suming na nasa loob nga lang ng Novice Dungeon ang task, naisip niyang magiging mas madali ang lahat. Alam niya kasing ang susunod na gagawin lang niya ay ilagay ang lahat ng points na nakuha niya sa pag-level up sa agility. Dahil dito, sigurado siyang sisiw na lang sa kanya ang unang class change task na ito. Pagkalagay niya ng agility points, binati siyang muli ng system, pero sa pagkakataong ito ay dahil nalampasan niya ang limit na 100 points sa agility attribute. Dahil dito, nakuha niya ang skill na Sword Martial Master, isang passive skill kung saan maaaring gumamit ang bida ng kahit anong sword-type weapon, kahit anong level pa ito, nang hindi iniintindi ang mga requirement. Samantala, sa Swanjing City, partikular na sa unang academy at sa loob ng meeting room, ibinibida ng taong nakatalaga doon sa director na ang ranking list ng Novice Dungeon data para sa mga may malalakas na talent sa mga karatig lungsod ay inilabas na. Napansin naman ng director na parang may kulang sa mga statistic. Kaya naman, gusto niyang malaman kung nasaan si Suming, ang estudyanteng malaki ang inaasahan niya. Sinabihan ng direktor na walang kulang at lahat ng nakikita niya ay ang mismong data na nakuha mula sa dungeon. Binigyang diin pa ng nagre-report na noong alas 8, ang First Blood title data mula sa dungeon ay nagpapakitang isang sword controller ito. Kaya naman, inaasahan niyang ito na ang estudyanteng si Suming na labis na pinahahalagahan ng direktor. Nagsimulang magtaka ang direktor kung First Blood title lang ba talaga ang nakuha nito. Sabi pa niya, kahit na sword controller ang class ng bida, ipinanganak naman siyang may full 10 bituin na attributes. At bukod doon, binigyan pa siya ng Novice Gift Pack. Kaya naman, kahit wala pa siyang mga skill, sa tingin niya ay kaya nitong tumalo ng mga monster. Gamit lang ang lakas niya. Kaya nagtataka siya kung bakit wala man lang ito sa top 500. Sa sandaling iyon, biglang may pabalagbag na nagbukas ng pinto ng meeting room para malaman ang nangyayari. Ito ang Vice Mayor ng Xuanjing City na si An Ranling. Sinabi niyang balitang may magaling na estudyanteng galing sa school na iyon ngayong taon, kaya naman gusto niyang malaman kung ito ba ang 10 bituin na awakened na si Suming dahil pinakita na sa kanya ng secretary niya ang Novice Dungeon data. At ang estudyanteng si Suming na inirekomenda ng direktor ay wala man lang sa listahan, pinakiusapan naman ng matanda ang Vice Mayor na huwag munang magalit at ipinaliwanag na kahit may 10 bituin na talent si Suming, sword controller ang class nito, kaya sa tingin niya ay medyo mahina pa ang combat power nito sa simula. Nagsimulang sumigaw si Ranling na kahit pa sword controller ang bida, imposible raw na hindi man lang ito nakapasok sa top 500. Kaya naman, sinabihan niya ang direktor na tumigil na sa pagpapaliwanag dahil sa tingin niya ay nagsinungaling lang ito tungkol sa lakas ng estudyante para makakuha ng mas maraming qualification token para sa Celestial Tower Council ngayong taon. Natakot ang direktor at sinubukang magpaliwanag na hindi talaga siya nagsisinungaling. Pero nagpatuloy ang Vice Mayor sa pagsasabing based sa hawak niyang data, ang school lang ng direktor ay mayroong Yanshi na may 9 na bituin na talent, isang hidden class Demon Hunting Ranger, na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa leaderboard. Kaya sa tingin niya, ito ang pinakamagandang pambato para makipagsabayan sa mga genius mula sa ibang lungsod ngayong taon. Sinabi rin ni Ranling na may isa pa siyang kilala, si Jiang Tang, ang anak ng pamilyang Jiang, na may hidden class na Magic Hammer Warrior, may 8 innate stars at kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto na may malaking potensyal.
Dahil dito, niliwanag niya na sa ngayon ay 2 qualification token lang ang maibibigay niya sa direktor para sa Celestial Tower Council. Nagtanong si Wong kung hindi ba dapat ay 3 token ang matatanggap ng bawat school gaya ng mga nakaraang taon. Umalis si Ranling habang sinasabing walang may kasalanan, kundi ang academy ng direktor, dahil laging huli ang mga ito nitong mga nakaraang taon, at binalaan din niya na kung mangumulelat uli sila sa susunod na taon, wala na silang slot para makapasok sa Celestial Tower Council. Nagtanong naman ang matanda, paano kung magpakitang gilas ang mga estudyante mamaya? Sumagot ang Vice Mayor na isa sa alang-alang nila iyon kapag nangyari na. At dahil busy siya, tuluyan na siyang umalis. Pagkaalis niya, natahimik ang direktor at ang iba pang nasa loob ng kwarto. Pero pagkakita niya sa mga qualification token, nasabi niya na ang Celestial Tower Council ay isang mahalagang paraan para makakuha ng mga task, reward, at para lumakas, kaya naman hindi pwedeng mawalan ng slot ang academy para makapasok sa Celestial Tower Council. Pero, inakala niya noong una na dahil sa 10 bituin na awakened na estudyante, makakakuha sila ng karagdagang token, pero ang ending, nabawasan pa sila ng isa, kaya naman, umaasa ang direktor na gagawin ni Suming ang lahat at hindi siya bibiguin nito. Samantala, kararating lang ng bida sa bungad ng Red Rock Cave. Nakita niyang itinuturo ng mapa na naroon ang task, at buti na lang ay wala siyang nakasalubong na kahit sino. Nakakairitang maliliit na halimaw sa daan. Pagkapasok sa kuweba, alam niyang hindi pa niya napupuntahan ang lugar na ito. Noong nakaraang buhay niya, hindi siya napadpad dito. Kaya naman, wala siyang kaalam-alam kung anong mga halimaw ang lilitaw hanggang sa makarinig siya ng isang malakas na ingay. Isang gold-digging goblin ang lumitaw at tinitigan ang ating bida, na hindi nag-aksaya ng oras at agad na tinapos ang nilalang. Sa isang birada lang, alam ni Suming na hindi niya pwedeng hayaang makapagbabala ang nilalang na ito sa buong kuweba. Pero binalita ng system na na-trigger ng ating bida ang Goblin Cave Alert. Litong-lito siya. Dahil napatay lang naman niya ang nilalang ng walang kalatog-latog, nagsimula ng gumalaw ang iba pang mga halimaw. Napagtanto ni Suming na ang unang class change task ay hindi kasing simple ng inaakala niya. Pagkalitaw ng ilang mga halimaw, nagbabala ang system na maglulunsad ng atake ang mga goblin sa loob ng kuweba. Walang awang umatake ang mga goblin ng Red Rock Cave sa ating bida. Alam ng bida ang tungkol sa goblin mode. Isa itong uri ng pamumuhay na malayo sa normal, walang pakialam, at puno ng kasakiman. Pero kahit na ganoon, dahil wala siyang ibang mapagpilian, tuloy-tuloy lang siya sa pakikipaglaban, pero maya-maya lang, kailangan na niyang tumakbo. Alam niyang kahit hindi ganoon kataas ang level nila, dinadaan naman nila ito sa dami, tiningnan niya ang kanyang espada. Hindi niya alam kung kakayanin pa ba ng durability nito, hanggang sa makakita siya ng isang dambuhalang nilalang na nagpapakawala ng isang malakas na banat. Tumalon si Suming sa huling segundo para maiwasan ang tama. Maya-maya pa, naghanda na ng mga pana ang mga goblin para atakihin siya. Habang nasa ere siya, nagsimula ng magpaulan ng tira ang mga nilalang. Sinubukan ng bida na salagin ang mga ito gamit ang kanyang espada. Dahil sa sobrang dami ng mga pana, tinamaan din siya sa huli. Pagkabagsak ni Suming sa lupa, umatras muna siya. Naisip niya na medyo matalino rin ang mga goblin na ito dahil alam nilang mahirap gumalaw habang nasa ere. Napansin ng mga nilalang na nawala sa focus ang ating bida kaya sumugod sila ng buong puwersa. Sinubukan silang harangin ni Suming. Nag-alala siya at naisip na baka hindi sapat ang kanyang mana para ituloy ang paggamit ng Divine Shadow Step ng matagal. Ang mas malala pa, nakakita siya ng isa pang grupo ng mga elite goblin na papalapit, doon na niya napagtanto. Dahil simula pa lang ng laro, kulang pa siya sa mga skill, at naisip niyang mahirap silang ubusin sa harapang labanan. Dahil doon, muli siyang tumalon sa ere, at nagdesisyon na sa ngayon, kailangan niya munang maging madiskarte. Kailangan niyang iwasan ang mga atake ng maigi. Kaya naman, tumakbo siya ng napakabilis, matapos makagawa ng distansya. Nang makitang hinahabol pa rin siya ng mga goblin, habang nag-iipon siya ng lakas, napangiti siya at tinanong sila. Sinabihan niya ang mga nilalang na ibuhos na ang lahat ng meron sila. Natakot ang mga goblin. Matapos mag-ipon ng lakas, inactivate ni Suming ang sword on sheathing slash skill at pinakawalan ang kanyang atake. Ni hindi man lang nakadepensa ang mga goblin at tuluyang nag-api. Nagpatuloy sa pag-usad si Suming. Hanggat nakukuha niya ang bentahe sa taas, alam niyang walang magiging problema. Naisip niya na magagawa niyang sulitin ang paggamit ng kanyang sword on sheathing slash pagkalipas ng ilang oras. Matapos ubusin ang mga goblin, huminto ang ating bida sa harap ng isang elite grade goblin captain at nagsalita. Sabi niya, mukhang ito na lang ang natitira. Samantala, sa labas ng kuweba, nagtatago ang isa sa mga kaibigan ni Yang Ding. Habang nakatingin sa pasukan, sinabi niyang may narinig siyang ingay ng pakikipaglaban mula sa loob ng kuweba. Sinabihan ni Yang Ding ang kaibigan niya na huwag magbiro dahil sabi ng system, ang lugar na ito ay may mga halimaw. Ang lugar na ito ay may mga halimaw na level 7 pataas, kaya gusto niyang malaman kung sinong maglalakas loob na hamunin sila. Giit naman ng kalbong lalaki, talagang may narinig siyang ingay ng labanan sa loob.
Sa sandaling iyon, nagulat ang blonde na lalaki at sinabing mukhang may lalabas na tao. Gustong malaman ng lalaking kalbo kung sino ang may lakas ng loob na mag-farm ng mga halimaw doon, lalo namang nagulat si Yang Ding. Nakita niyang ang ating bida pala iyon, ang lalaking nanalo sa pustahan sa weapon shop. Tiningnan naman ni Suming ang kanyang system. Naisip niyang ang unang class change mission ay interesante pero delikado, hanggang sa may napansin siya. Buong puwersang sumusugod sa kanya si Yang Ding. Iniwasan ni Suming ang unang atake, kaya naman nagulat ang lalaki. Agad siyang sumigaw sa mga kaibigan niya na palibutan ang ating bida at huwag itong hayaang makatakas, matapos mapalibutan. Nilinaw naman ni Suming na wala talaga siyang balak tumakas. Sabi naman ni Yang Ding kay Suming, sabi niya, malaki ang nalugi sa kanya dahil kay Suming noong mga nakaraang araw, nagtaka naman ang bida at gustong malaman. Gusto niyang malaman kung sino ba sila. Hindi makapaniwala ang blonde na lalaki at sinabing nakalimot na raw si Suming. Nagalit ng husto si Yang Ding at sumigaw na mukhang kinalimutan na nga ng bida ang pagkapanalo nito ng 5,000 advent coins. Pagkatapos noon, sumugod siya kasama ang mga kaibigan niya. Ngumiti si Suming, hinanda ang kanyang espada, at sinabing susubukan niya ang bago niyang skill. Pinagana niya ang sword control, at habang kinokontrol ang kanyang armas, nagsimula siyang magpakawala ng sunod-sunod na hiwa sa lahat ng kalaban. Bumagsak sa lupa ang grupong Yongding at nagsimulang sumigaw sa sobrang sakit. Napaisip si Suming na naging matagumpay talaga ang sword control niya. Kaya naman, itinuloy lang niya ang pagkontrol dito. Gustong malaman ng blondeng lalaki kung paano naging posible ang sword control at kung paano nagkaroon ng ganun. Itinaas ni Suming ang kanyang espada ng napakataas habang nagkomento naman ang blondeng lalaki na ang skill na nakikita niya ay nangangailangan ng isang sword master. Dapat ay nasa intermediate stages ka na para matutunan to. Pero alam ng ating bida na ang sword control skill ay isang kakayahang nakuha niya lang. Nakuha niya ito mula sa isang silver grade skill scroll na nalaglag matapos talunin ang Goblin Captain na na-upgrade pa niya. Naging gold grade skill scroll ito gamit ang kanyang All Things Sublimation talent. Noong binuksan niya ito ng basta-basta, hindi niya inaasahan ang nangyari. Hindi niya akalaing makukuha niya ang sword control skill na swak sa kanya. Alam niyang kapag kumalat ang balitang ito, siguradong lalo silang maniniwala na isa siyang sword controller class. Pero, ang pinakaimportante sa lahat ay, matapos ubusin ang mga goblin at tapusin ang Red Rock Cave, nakuha niya ang hidden location blueprint ng huling chest. Para ito sa kanyang unang class change mission. At laking gulat niya nang buksan niya ang hidden blueprint. Sinabi sa kanya ng system na ang coordinates ng nakatagong kayamanan ay nasa Red Rock Cave Part 2. Naguluhan tuloy si Suming. Mas lalo pa siyang nalito nang makita ang subtitle ng mission na Goblin Trade and Life. Maya-maya, sa loob ng gubat, tuwang-tuwa ang grupo ng mga babae matapos nilang maubos ang mga monster. Sabi ng isa sa kanila, nalinis na nila ang mga kalaban sa area. Sabay-sabay nilang tinapos yon at gusto niyang malaman kung sino ang nagsabing hindi mabubuhay ang isang all-girl team. Alam niyang kailangan nilang magpasalamat sa 7-Star Awakened dahil binuhat sila nito at kailangan na rin nilang paghatian ang mga loot. Habang tinitingnan ng isa sa mga babae ang mga gamit na nalaglag, lumingon ang blonding babae at tinanong ang kaibigan niya kung ayos lang ba ito. Tinanong niya kung pagod na ba ito at sumagot naman ang babae na maayos lang ang lahat. Sa sandaling iyon, nagulat ang 7-Star Awakened. Gusto niyang malaman kung nasaan na yung babaeng tumitingin sa mga drops hanggang sa natakot siya nang makarinig ng isang malakas na tili. Tumingin siya sa magkabilang panig at desperadong malaman kung nasaan na ang isa pang babae. Sabi lang naman nito ay titingnan ang mga nalaglag para mapaghatian nila. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kinaroroonan ng mga monster. Pero nakita niyang wala namang kahit ano sa lupa. Sa sobrang takot, hindi niya mawari kung paano ito naging posible. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na tili na abot hanggang sa malayo. Samantala, tinitingnan naman ng ating bida ang system. Binabasa niya ang tungkol sa pamumuhay ng mga goblin na madalas tumira sa madidilim at mamasa-masang lugar gaya ng mga kuweba o masukal na gubat. Takot sila sa maliwanag na ilaw, kaya nakakatulong ang mga lugar na ito para magtago sa mga kaaway at mas madaling mang-ambush o umatake. Bukod dito, ang mga goblin ay madalas mamuhay ng grupo-grupo na bumubuo ng maliliit na tribo o clan at bawat grupo ay pinamumunuan ng isang chief. Sa ilalim ng utos ng chief ay ang mga warrior, craftsman, hunter, at shaman, kung saan bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin at malinaw na trabaho. Binibigyang diin ang pagtutulungan ng bawat isa. Nakita rin ni Suming na kahit sa malulupit na sitwasyon, gagawin ng mga goblin ang lahat. Dinudukot nila ang mga babaeng nilalang ng kahit anong species para lang mapanatili ang kanilang dami. Sa kanilang pagpaparami, ang mga babae ay may period. Ang mga babaeng goblin ay may gestation period na 1 hanggang 3 buwan lang, na malayong-malayo sa bilis ng pagpaparami ng iba.